Nangyari ito mahigit 10 taon na ang nakalilipas, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ni Ate Liza ang karanasang iyon. Hindi niya akalaing ang simpleng paanyaya sa isang binyag ay magiging simula ng isa sa pinakanakakatakot na kabanata ng kanyang buhay. Galing silang Maynila noon, at ni minsan ay hindi pa sila nakakarating sa Bicol, lalo na sa liblib na bahagi ng rehiyon. Pero dahil matalik na kaibigan ng kanyang ina ang nag-imbita, at dahil ninang si Mama, wala silang nagawa kundi sumama. Maaga silang bumiyahe sakay ng van, kasama sina Ate Liza, ang kanyang ina, 2 kapatid, at ang pinsan niyang si Jerome. Masaya sa simula ang biyahe, kwentuhan, kantahan, at kahit mahaba ang oras sa daan, hindi nila ramdam ang pagod. Pero nang makarating na sila sa mismong baryo na pagdarausan ng binyag, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Tahimik ang lugar. Hindi yung karaniwang tahimik na nakakapanatag ng loob, kundi yung tipong parang may nakamasid sa iyo sa bawat sulok. Mapuno, maraming bahay ang gawa sa kahoy, at may ilang lumang bahay na parang hindi na tinitirahan. May kakaibang simoy ng hangin na malamig kahit tanghali. Ayon sa mga matatanda sa lugar, matagal nang may mga kwento-kwento ng aswang sa baryong iyon. Pero dahil sanay na sila, hindi na raw nila masyadong pinapansin. Basta't may gabing tahimik at may biglang pagkawala ng hayop o kahit ng tao, alam na nila kung ano ang nangyari. Hindi naniwala si Ate Liza sa mga ganonang kwento noon. Para sa kanya, puro kwentong panakot lang yun ng matatanda. Pero nag-iba ang pananaw niya nang mapansin niya ang mga mata ng ilang taga roon. Hindi lahat, pero may ilan, lalo na ang isang matandang babae sa kabilang bahay, na tila hindi tumitigil sa pagtitig sa kanila. Hindi ngiti ang salubong sa kanila, kundi parang malamig na pakiramdam. Si Jerome pa ang unang nagsabi, "Ate, parang ang creepy dito, no?" Tinawanan lang siya ni Liza noon, pero sa loob-loob niya, may nararamdaman na rin siyang kaba. Kinagabihan ay may munting salo-salo para sa binyag. May inihandang pagkain, inuman, at may konting sayawan pa sa gitna ng plaza. Pero bago pa man magsimula ang kasiyahan, may batang nawala. Anak siya ng isa sa mga kapitbahay. Agad na nagkagulo ang mga tao, nagsimula ang hanapan, pero walang makitang bakas ng bata. Baka kinuha ng aswang, bulong ng isang lasing na lalaki. Agad siyang pinatahimik ng matatanda, pero rinig pa rin ni Liza ang usapan sa paligid. Pati si Mama ay napatingin sa kanya ng seryoso. "Huwag kang lalayo, ha," bilin nito sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong naging mahirap ang pakiramdam ni Liza. Parang lumalalim din ang dilim. Ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga tunog ng insekto at hayop ay unti-unting nawala. Tahimik na tahimik. At sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang kakaibang ungol mula sa likod ng bahay kung saan sila nakituloy. Hindi siya makagalaw. Si Jerome, nakasama niya noon, ay parang nahipnotismo. Nakatingin lang ito sa bintana na para bang may nakita siya sa labas. "Jerome," bulong niya. Hindi sumagot ang pinsan. Nilapitan niya ito at marahang tinapik. Bigla itong napabalikwas at agad isinara ang kurtina ng bintana. "Ate, may nakita ako, hindi yun tao," hindi na niya naituloy ang sasabihin. Biglang pumasok si Mama at sinabing mag-ayos na raw sila't matutulog na. Pero kahit pilit nilang pinakalma ang sarili, hindi na sila nakatulog ng maayos. May tunog ng mga kuko sa bubong, may yabag na parang hindi pangkaraniwan, at ang pinakakakaiba, may mga matang kumikislap sa dilim. At sa kalagitnaan ng gabi, habang ang lahat ay tulog na may biglang kumalabog sa pintuan. Sino ang nasa labas? Tao ba o hindi na?
Abangan ang susunod na bahagi ng kwentong aswang, isang totoong karanasang hindi mo makakalimutan. Sa lakas ng kalabog sa pintuan, parang sabay-sabay silang napabangon. Tahimik ang paligid pero ang tunog na yon ay hindi basta-bastang hampas lang. Parang may galit, may puwersa. Si Mama agad na tumayo at lumapit sa pintuan, pero pinigilan siya ni Ate Liza. Huwag, baka hindi yan tao, bulong niya, nanginginig ang boses. Baka kapitbahay lang, baka may kailangan, sagot ni Mama, pilit inaayos ang tono ng boses pero halata ang kaba. Kumakabog ang dibdib nilang lahat habang pinakikiramdaman ang labas. Walang sumunod na katok, walang boses, wala ni anino. Pero nanatili silang gising, nakikinig. Sa bawat tunog ng hangin at kaluskos sa paligid, parang may aninong gumagalaw sa dilim. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Lahat ng nasa bahay ay tila pagod, kulang sa tulog, pero walang gustong pag-usapan ang nangyari kagabi. Si Jerome, tahimik lang sa isang sulok. Hindi na siya ganon kadaldal tulad ng dati. Nasa mata niya ang takot. Si Liza naman ay nagmasid sa labas. Walang bakas na may humampas sa pintuan. Wala ring tao sa paligid. Ang mga kapitbahay ay abala sa kani-kanilang gawain, parang walang kakaiba ang nangyari. Doon niya naisip magtanong sa isa sa mga tita ng bata na nawala noong gabing may handaan. "Tita, may balita na po ba sa bata?" tanong niya. Napatingin sa kanya ang babae, pero saglit lang at agad na umiwas ng tingin. "Wala pa. Siguro lumayo lang. Baka nasa bahay ng kamag-anak." Pero ramdam ni Liza na may hindi sinasabi. Parang takot silang banggitin ang tunay na dahilan. Sa tanghali, dumalaw sila sa simbahan para sa pasasalamat sa binyag. Matanda na ang pari, at halatang kilala na niya ang mga pangyayari sa lugar. Pagkatapos ng misa, lumapit si Liza para makipagkamay, pero nagulat siya nang bigla siyang tanungin. "Ikaw ba yung bisita mula Maynila?" Tumango siya, medyo nagulat. "Ingat ka, iha. Hindi lahat ng ngiti dito ay totoo. At hindi lahat ng tao. Napaurong siya sa sinabi ng pari. Hindi niya alam kung seryoso ito o nagpapatawa lang, pero hindi na siya nakatawa. Sa pagbabalik nila sa bahay ng ninang, lalo siyang naging mapagmasid. May mga sulok sa baryo na pilit tinatakpan ng mga tao. May isang lumang bahay sa dulo ng kalsada na palaging sarado, kahit tanghali. At ayon kay Aling Nena, isang matandang kapitbahay, may kwento raw sa bahay na yon. Dati ang bahay ng albularyo. Pero simula nang mamatay ang anak niya, hindi na siya lumalabas. May nagsasabi may sinumpa raw sa loob. Sa gabing iyon, habang abala ang iba sa pagkain ng hapunan, kinausap ni Liza si Jerome. "Yung nakita mo kagabi sigurado ka bang hindi tao yon?" Tahimik muna si Jerome bago siya sumagot. "Hindi ko may paliwanag, ate. Para siyang hayop pero nakatayo. Pula ang mata. Tapos parang kumakain ng kung ano sa ilalim ng puno." Napalunok si Liza. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang imahinasyon ba ni Jerome, o ang posibilidad na totoo ang lahat ng iyon. Kinagabihan, bumisita ang isa sa mga taga-baryo. Si Mang Rody, isang tahimik na matanda, pero may matalas ang mata. "Nabalitaan kong may narinig kayo kagabi," sabi niya. Tumango lang si Mama. "May nawawala pa ring bata. Hindi ko kayo tinatakot, pero kung ako sa inyo, huwag muna kayong aalis ng bahay pagkagat ng dilim." Nagkatinginan silang lahat. Lalo na si Liza, na ramdam ang bigat ng sinasabi ng matanda. "Hindi na ito bago," dagdag pa ni Mang Rody. "Pero kung hindi kayo sanay sa ganito, mas mabuting magdasal kayo."
At huwag na huwag kayong tumingin sa mata kung sakaling may dumaan sa bintana. Pagkatapos nun, mas lalo silang naging alerto. Isinara nila lahat ng bintana, ikinandado ang pinto, at nanalangin. Pero kahit anong paghahanda, hindi pa rin sapat para mapawi ang takot. Kasi bago maghating gabi, narinig na naman nila ang kaluskos sa bubong. At hindi na lang ito simpleng kaluskos. May gumagapang, mabigat, mabagal. Parang may mabigat na nilalang na unti-unting bumababa sa gilid ng bahay. At sa loob ng katahimikan, biglang may kumalabit sa bintana. 1, 2, 3 beses. Tapos may boses, pabulong, parang bata. Ate, tulungan mo ako, pero nang silipin nila sa bintana, wala namang tao. Hindi na sila nakatulog ng gabing yon. Sa bawat kalabit sa bintana, sa bawat yabag sa bubong, tila bawat hina ay may kasamang takot. Si Liza ay yakap-yakap si Jerome, habang si Mama ay walang tigil sa pagdarasal, paulit-ulit ang Ama namin at Aba Ginoong Maria. Si Ate Liza, kahit nanginginig, ay pilit lumalaban sa takot, pilit iniintindi kung ano ang dapat gawin. Pero paano mo nga balalabanan ang isang bagay na hindi mo maintindihan? Kinabukasan, halatang pagod ang lahat. Walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Pero si Jerome, halos ayaw nang umalis sa tabi ni Liza. Ate, parang boses yon ng nawawalang bata, bulong niya. Pero parang hindi na siya tao. Sa tono ng bata, alam mong may nasaksihan siyang hindi niya dapat makita. Hindi ito gawa-gawang kwento. Hindi imahinasyon ng isang batang matatakutin. Habang abala si Mama sa paghahanda ng agahan, dumating si Tita Maricel, ang ninang na nag-imbita sa kanila. May dala siyang prutas at ilang pagkain, pero halatang may mabigat siyang gustong sabihin. May isa na namang nawawala kagabi, sabi niya, halos pabulong. Anak ng mag-asawang nakatira sa tabing gubat. Iniwan lang nila sandali para kumuha ng tubig, pagbalik nila wala na. Biglang tahimik ang buong bahay. Isa na namang bata. At parang walang gumagawa ng aksyon. Wala ring pulis, walang investigasyon. Parang normal lang sa lugar na may nawawala tuwing gabi. Bakit walang gumagawa ng paraan? Tanong ni Liza, halatang naiinis. Bakit parang tinatanggap lang ninyo ito? Pero napailing lang si Tita Maricel. Hindi mo kasi naintindihan, iha. Hindi yan basta-bastang pagkawala. May mga bagay na mas mabuting wag nang pukawin. Sa halip na masagot, lalo lang dumami ang tanong sa isip ni Liza. Ano ang ibig sabihin ni Tita? May alam ba sila? At bakit parang iwas ang lahat kapag binabanggit ang tungkol sa aswang? Habang papalapit ang gabi, nagdesisyon si Liza na lumapit kay Mang Rody. Gusto niyang malaman ang buong kwento. Pagdating sa bahay nito, sinalubong siya ng amoy ng halamang gamot at usok ng insenso. Gusto mong malaman ang totoo? Tanong ni Mang Rody habang nagtitimpla ng salabat. Pero tandaan mo, iha, hindi lahat ng katotohanan ay kayang tanggapin ng puso. Unti-unting isinalaysay ni Mang Rody ang kasaysayan ng baryo. Noon daw, may isang pamilya na kilala sa panggagamot. Mabait sila, matulungin, pero minsang tinulungan nila ang isang dayuhang may kakaibang karamdaman, nagbago ang lahat. Bigla raw nawala ang buong pamilya. Pero makalipas ang ilang taon, nagsimula ang mga kwento ng aswang. At mula noon, isa-isang nawawala ang mga bata. May mga naniniwala na hindi raw tuluyang nawala ang pamilya. Nagtago lang sila. O baka, binago sila. At mula noon, naging lihim na takot na ng mga taga-baryo ang bawat tunog sa dilim. May mga gabi, dagdag ni Mang Rody,
na maririnig mong umiiyak ang mga nawawalang bata. Pero huwag kang magpapadala. Dahil kapag lumapit ka, baka ikaw naman ang sunod. Pag-uwi ni Liza, dala niya ang bigat ng narinig. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang pamilya. Lalo na kay Jerome, na tila mas sensitibo sa nangyayari. Parang naririnig ko pa rin yung boses, bulong ng bata habang nakahiga. Pero minsan parang gusto niya akong tawagin sa labas. Naging mas mapagbantay si Liza. Bawat tunog sa gabi, bawat kaluskos, bawat anino, pinagmamasdan niya. Ngunit isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising siya sa mahinang tawanan ng bata mula sa labas. Hindi iyak kundi tawa. Parang masaya, pero may halong lungkot. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, at sa liwanag ng buwan, may nakita siyang maliit na anino sa ilalim ng puno. Jerome, bulong ng anino. Halika na, pero si Jerome ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. At doon niya napagtanto, hindi lang ito basta kwento. May nangyayari. May kumukuha. At baka isa sa kanila ang susunod. Hindi na mapakali si Liza matapos niyang makita ang anino sa ilalim ng puno. Habang yakap-yakap ang natutulog na si Jerome, hindi niya maalis sa isip ang boses na narinig niya, ang pagtawag sa pangalan ng kapatid niya na parang may alam na mas matagal pa niyang hindi naintindihan. Napatanong siya sa sarili, bakit si Jerome ang laging tinatawag? Bakit parang may koneksyon ang kapatid niya sa mga nangyayaring kababalaghan sa baryo? Kinabukasan, dumiretso siya kay Aling Rosing, ang pinakamatanda sa buong baryo, kilala bilang matandang manghuhula at tagapangalaga ng mga lumang kwento. Paglapit pa lang ni Liza, tumitig na ito sa kanya na parang alam na niya kung bakit siya naroon. Matagal ko nang alam na may darating na kagaya mo, Anya. May bago na namang binyag, at sa tuwing may binyag may nagigising. Tahimik si Liza, pinilit intindihin ang bawat salitang lumalabas kay Aling Rosing. Ang baryong ito ay may kasaysayang hindi isinulat sa papel, dagdag ng matanda. Dugo ang kabayaran ng pagkakamaling hindi tinapos. Ang mga bata, sila ang madaling mahila ng dilim. Dahil ang kanilang kaluluwa, bago pa lamang. Walang sapat na lakas para tumanggi. Dito unti-unting nabuo sa isip ni Liza ang takot, hindi lang basta nangunguha ang nilalang sa dilim. May dahilan. May layunin. At si Jerome posibleng siya ang susunod na susubukang kunin. Umiikot sa isipan niya ang bawat iyak, tawa, at bulong na narinig nila. Parang sinadyang ipakita sa kanya ang bawat senyales. At ang pinakamalupit, parang siya lang ang nakakakita. Nang dumating ang gabi, mas mahigpit ang pagbabantay ni Liza. Pinaligiran niya ng asin ang gilid ng bintana, may bawang sa bawat sulok ng kwarto. Kahit hindi siya sigurado kung totoo ang mga lumang paniniwala, wala siyang balak na ipagsapalaran ang kapatid niya. Pero kahit anong paghahanda ang gawin niya, may mga bagay talagang hindi mo kayang harangin. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Liza sa biglang paglamig ng paligid. Walang hangin, pero tila nagyelo ang hangin sa loob ng kwarto. Tumingin siya sa tabi niya, wala na si Jerome. Agad siyang tumakbo palabas, tinatawag ang pangalan ng kapatid. Mabilis niyang naramdaman ang takot na matagal na niyang kinikimkim. Mula sa dilim, may lumalabas na mga alingawngaw ng tawa. Hindi iyak kundi halakhak. At doon, sa ilalim ng parehong puno, nandoon si Jerome. Nakatingin ito sa isang nilalang na nakatalikod, mahaba ang buhok, payat, at hindi mo masabi kung lalaki o babae. Parang hindi na siya makagalaw. Parang nakapako ang mga paa niya sa lupa. Jerome, sigaw ni Liza, pero parang wala siyang naririnig.
At bigla, dahan-dahang lumingon ang nilalang. Hindi ito tulad ng anumang nakita niya sa mga kwento. Mapuputi ang mata nito, parang walang buhay. Mahaba ang leeg, at ang mga daliri parang mas mahaba kaysa normal. Nanginginig si Liza, pero pinilit niyang lapitan ang kapatid. Biglang bumaligtad ang paligid. Ang tahimik na gabi ay napalitan ng tila daan-daang boses na nagbubulungan, na parang nasa mismong loob ng ulo niya. Boses ng mga bata, umiiyak, humihingi ng tulong. At sa gitna ng ingay, narinig niya ang boses ni Jerome, mahinang bulong lang, "Ate, tulungan mo ako," pero hindi niya alam kung saan nagmumula. Ang batang nasa harapan niya ba ang tunay na Jerome? O isa na lang itong anyo na ginagamit ng nilalang sa dilim? Dumating si Mama at si Tita Maricel, may daladalang lampara, pero pagdating nila, wala na ang nilalang. Wala na rin si Jerome. Tanging si Liza lang ang naiwan sa ilalim ng puno, gulong-gulo ang isip at halos hindi na makahinga sa takot. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Gusto niyang tumakbo, pero parang may humihila sa kanya pabalik. Hindi pa huli, bulong ni Tita Maricel habang yakap siya. Pero kailangan mong gawin ang hindi kayang gawin ng iba. Sundan mo siya. Hanapin mo ang daan bago pa siya tuluyang mawala. At sa sandaling yon, alam ni Liza na wala na siyang oras. Isa lang ang sigurado, ang gabing darating ay hindi na basta-bastang gabi. Ito na ang gabi ng paghaharap. Ang gabi ng katotohanan. Pero handa ba siyang harapin ang anino ng nakaraan, at ang halimaw sa dilim? Habang yakap pa rin ni Liza si Tita Maricel sa ilalim ng puno, tumibok ng malakas ang puso niya. Parang may humihila sa kanya mula sa loob, hindi takot, kundi isang pakiramdam na parang may nawawala sa loob niya. Hindi lang si Jerome ang kinuha, parang unti-unti, pati siya ay kinakaladkad ng dilim. Sa kanyang paghinga, naamoy niya ang amoy ng lupa na basa, amoy ng lumang kahoy, at may bahid ng usok, hindi ordinaryong usok, kundi parang mula sa sinunog na halaman o insenso. Tumingala siya. Walang bituin. Walang buwan. Parang kinain na ng gabi ang langit mismo. Pagbalik nila sa bahay, tahimik si Mama. Halos hindi umiimik. Tila ba may tinatago? Naghain ito ng mainit na tsaa, pero hindi rin makatingin kay Liza. Si Tita Maricel ang bumasag sa katahimikan. May dapat kayong malaman. Pero hindi madali. Dito nagsimulang mabuksan ang isang bahagi ng kwento na matagal nang itinago sa kanila, lalo na kay Liza. Lumalabas na ang lola nila, na matagal nang patay, ay hindi ordinaryong matanda sa baryo. Isa siyang babaylan noon, isang tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng espiritu. At si Mama, pinili noon na talikuran ang kanyang papel bilang tagapagmana ng kaalaman dahil sa takot. Takot sa kung ano ang pwedeng bumangon kapag naistorbo ang mga patay. Ang binyag ay hindi lang simpleng ritual, sabi ni Tita Maricel. Ito ay seremonyang nagbibigay liwanag sa isang bagong kaluluwa. Pero kapag may isang espiritong hindi matahimik sa lugar na to, inaagaw nila ang liwanag na yon. Ginagawang kanilang pagkain. Biglang uminit ang pakiramdam ni Liza. Ibig ninyong sabihin si Jerome ginagawang pagkain? Tumango si Mama, mahina, pero may luha sa kanyang mata. Pinoprotektahan ko lang kayo noon. Pero sa pagtatago ko ng totoo, lalo lang kayong napahamak. Lalong nagkabuhol-buhol ang pakiramdam ni Liza. Ang sariling ina pala niya ay may kaalaman sa mga nangyayari, pero pinili itong isarado. At ngayon, si Jerome ang nagiging biktima ng tahimik nilang kasaysayan. Pero hindi pa roon nagtapos ang revelasyon. Habang naglilinis ng isang lumang bowl sa ilalim ng bahay,
nakita ni Liza ang isang sulat na nakaipit sa loob ng luma at itim na kwaderno. Isinulat ito sa lumang Tagalog, at nang isalin sa mas naintindihang wika, may isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw, Catalino. Si Catalino, bulong ni Mama habang nanginginig ang kamay. Ang unang sanggol na nawala sa binyagan sa baryo. At ang pinaniniwalaang naging unang aswang sa Bicol. Hindi makapaniwala si Liza. Ang kwento palang hinahanap nila ay hindi lang basta kwento ng pagkawala. Ito ay kwento ng paghihiganti. Si Catalino, ayon sa sulat, ay hindi dapat na binyagan noon dahil anak siya ng isang pinatalsik na babaylan na nagtangkang sirain ang balanse ng mundo. Nang ituloy ang binyag, biglang nawala ang sanggol. At mula noon, tuwing may binyagan sa baryo, may batang nawawala o nagkakasakit hanggang sa tuluyan ng mamatay. Ang matinding twist. Si Catalino, ayon sa tala, ay may kakayahang magpalit ng anyo at minsan, ginagamit niya ang katawan ng bata upang makabalik. Hindi lang ibig sabihin na si Jerome ang gustong kunin, posible ring siya mismo ang ginamit bilang pintuan. Hindi natin alam kung si Jerome pa ang hawak ng katawan niya, sabi ni Tita Maricel. Posibleng siya na mismo si Catalino. Dito halos gumuho ang mundo ni Liza. Ang mismong kapatid na sinumpa niyang poprotektahan, baka hindi na niya kapatid ngayon. Pero paano kung may natitira pang bahagi ni Jerome sa loob ng katawan? Paano kung may paraan pa para maibalik siya? Sa gitna ng pagkalito, biglang namatay ang ilaw. Sumigaw si Mama. Tumakbo si Tita Maricel papunta sa kusina. Si Liza natigilan. Mula sa bintana, nakita niya ang isang batang anino, hawig kay Jerome, nakatingin sa kanya mula sa labas ng bahay. Ngumiti ito. Isang ngiting malamig at hindi niya kailanman nakita sa totoong Jerome. Nag-init ang katawan ni Liza. Tumayo siya at hawak ang krus ng lola niya, isinuksok sa kanyang bulsa. Kung siya nga si Catalino, bulong niya, ako ang pipigil sa kanya. Pero habang papalapit siya sa pinto, biglang nagbukas mag-isa ang bintana. Isang malamig na hangin ang pumasok. At sa hangin may bulong oras na. Sa mga sandaling iyon, alam ni Liza na wala ng atrasan. Ang susunod niyang hakbang ay magpapasya kung may mababawi pa o kung lahat ay tuluyan ng mawawala sa dilim. Tumayo si Liza sa harap ng lumang pintuang yari sa Nara. Ang hawak niyang krus ay nanginginig sa kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa lakas ng enerhiya na tila kumikidlat sa paligid. Sa labas, nakita pa rin niya ang anino ni Jerome, o nang nilalang na ginagamit ang katawan nito, nakatayo pa rin, nakangiti, hindi kumikibo. Sa bawat hakbang niya palapit sa pinto, ramdam niya ang pagtulak ng hangin, parang may humaharang. Pero hindi na siya urong. Hindi na yon. Binuksan niya ang pinto. Sa sandaling iyon, biglang bumaliktad ang paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang mga dahon ay nanahimik. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang boses ni Jerome, mahina, halos pabulong, ate, tumulo ang luha ni Liza. Jerome, kung ikaw yan, lumaban ka. Lumapit sa kanya ang bata, mabagal ang hakbang. Pero hindi ito si Jerome sa kilala niya. Maputla ang balat, nangingitim ang mata, at ang ngiti ay hindi galing sa inosenteng puso. Hindi mo na siya makukuha. Ako na siya, bulong ng nilalang. Liza kumapit sa krus, at sa huling saglit, naalala niya ang itinuro ni Tita Maricel, ang pangalan ay may kapangyarihan. Catalino, sigaw niya. Hindi ikaw ang may-ari ng katawan ng kapatid ko. Lumayas ka. Biglang nangisay ang bata. Ang katawan nito ay parang binabaluktot mula sa loob.
Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa kanya, hindi tinig ng bata kundi boses ng matandang lalaki, malalim, punong-puno ng galit. Napaatras si Liza pero hindi binitiwan ng krus. Tumayo siya sa harap ni Jerome, inilagay ang krus sa kanyang noo, at ipinikit ang mata. Sa isipan niya, naramdaman niya ang presensya ng kapatid. Nakatayo ito sa gitna ng madilim na kagubatan, umiiyak, takot na takot. Ate, hindi ko alam paano ako lalabas. Sobrang dilim. Jerome, sundan mo ang boses ko. Nandito ako. Isang liwanag ang bumalot sa paligid nila. Dahan-dahang tinunaw nito ang dilim. Sa unti-unting pagbabalik ng liwanag, lumambot ang katawan ni Jerome. Pumatak siya sa lupa, nawala ng malay. Ang anino sa paligid ay nawala na. Tumakbo si Mama at Tita Maricel papunta sa kanya. Si Mama ay agad niyakap si Jerome habang umiiyak. Anak, patawarin mo ako, hindi na kita muling pababayaan. Akala nila tapos na ang lahat. Akala nila nanalo na sila. Pero habang nililinis nila ang paligid at inihahanda si Jerome para dalhin sa health center, napansin ni Liza ang isang sulat sa loob ng bulsa ng kapatid. Isang luma at gusot na papel, may nakasulat sa lumang sulat kamay. Hindi ito ang huli. Isa pa lamang ako sa marami. Bawat sanggol na hindi na binyagan ng maayos ay pintuan. At sa bawat bukas na pinto, isa sa amin ang lumalaya. Napatingin si Liza sa langit. Muli na namang wala ang buwan. Muli na namang tahimik ang gabi. Lumapit si Tita Maricel sa kanya, may hawak na maliit na bote ng langis. Hindi pa tapos ito. Ang baryo ay may utang sa mga kaluluwa. At tayo ngayon ang binigyan ng responsibilidad na panatilihin ang balanse. Tahimik si Liza. Tumingin sa kapatid na ngayon ay payapang natutulog habang pinupunasan ng tela ang noo. Handa akong panindigan to, basta't hindi na mauulit sa iba ang nangyari sa amin. Sa gabing yon, habang natutulog ang lahat, si Liza ay nagbantay. Hawak ang krus, hawak ang lumang talaan, at hawak ang bagong responsibilidad. Akala niya noon, ang binyag ay isang ritual lang. Pero ngayon, alam na niya na ito ang una at huling proteksyon ng isang kaluluwa sa mundong puno ng lihim. Ngunit sa isang sulok ng lumang bahay, may mata na nakamasid, hindi kay Liza, kundi sa sanggol ng kapitbahay. At ang mata ay dilaw, hindi tao. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Si Jerome ay muling nakangiti, kumakain ng maayos, at muling naglalaro sa harap ng bahay nila, pero may kaibahan na sa mga mata niya, parang mas malalim, mas maingat. Hindi na siya ganoon kadaldal, at tuwing lalapit ang dilim, mabilis siyang papasok ng bahay. Si Liza naman ay tila nagbago na rin. Mula sa pagiging tahimik at masunurin, naging alerto at responsable siya. Palaging may dalang maliit na bote ng banal na langis at ang luma nilang krus. Ang buong baryo ay parang natauhan. Ang mga matatanda ay muling nagbalik sa mga lumang paniniwala na ang binyag ay hindi lang seremonya kundi pananggalang. Pinuntahan isa-isa ng albularyo at ng bagong paring si Father Erwin ang mga bahay. Lahat ng batang hindi pa nabibinyagan ay agad na dinala sa simbahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa na may mas malalim na dahilan kung bakit kailangang protektahan ang mga inosente. Si Tita Maricel, na noon ay halos tinatawag lang kapag may karamdaman, ngayon ay palaging kasama sa mga pagpupulong ng barangay. Marami na ang gustong matuto sa kanya ng mga lumang dasal, mga orasyon, at ang tamang paraan ng pag-aalay sa mga espiritong bantay ng bundok. Maging ang mga kabataan ay nakikinig na sa kanyang kwento, na dati tinatawag na alamat,
pero ngayon ay tinuturing na babala. Isang gabi, habang si Liza ay nakaupo sa harap ng bahay, lumapit si Aling Nena, ang kapitbahay nilang may bagong panganak na sanggol. "Salamat, Hija," sabi nito habang kinarga ang tulog na sanggol. "Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nalaman kung gaano kaimportante ang binyag. Muntik ko nang pabayaan." Ngumiti si Liza. "Lahat tayo, muntik nang mapahamak. Pero mabuti na lang at nakinig tayo." Lumipas pa ang ilang linggo. Sa barangay fiesta, muling binuksan ang simbahan na matagal nang nakasara. Ang mga tao ay dumalo ng mas taimtim. Wala nang nagbibiro o naglalaro habang nagmimisa. Lahat ay tahimik, parang may malalim na paggalang sa hindi nila nakikita. Ngunit kahit tila tapos na ang gulo, may mga tanong pa rin si Liza na hindi mawala sa isipan niya. Ano ba talaga ang nilalang na kumontrol kay Jerome? Sino si Catalino, at totoo bang marami pa sila? Bakit piniling lumabas ang espiritu sa mismong araw ng binyag? At ano ang sinasabi ng sulat na marami pa ang darating? Isang gabi, habang inaayos niya ang lumang talaan na iniwan ni Tita Maricel, napansin niya ang isang pahina na tila hindi niya nakita noon. May nakasulat doon sa maitim na tinta, ang bawat nilalang ay may pinanggalingan. At ang bawat espiritu may panata. Hindi sapat ang isang beses na dasal para sa habang buhay na proteksyon. Ang paniniwala ay dapat isabuhay. Napaisip si Liza. Baka nga hindi pa tapos ang lahat. Pero kahit ganoon, alam na niya ang dapat gawin. Ang takot ay hindi na kasing bigat ng dati, dahil ang kaalaman ay nagsilbing ilaw sa kanyang harapan. Kinabukasan, sinimulan niyang kausapin ang mga guro sa eskwelahan. Nag-alok siya na magsagawa ng storytelling session tungkol sa mga alamat ng kanilang lugar. Gusto niyang malaman ng mga bata kung gaano kahalaga ang pananampalataya, tradisyon, at proteksyon. Hindi para takutin, kundi para ihanda sila. Sa huli, si Jerome ay muling bumalik sa eskwela. Madalas siyang tanungin ng mga kaklase tungkol sa nangyari, pero hindi niya masyadong ikinukwento. Sapat na sa kanya na ligtas siya, kasama ang ate niya, at may pamilya pa ring handang lumaban para sa kanya. Sa tuwing matatapat siya sa simbahan, tumitigil siya saglit, tumitingin sa krus, at nagdarasal ng tahimik. Sa huling gabi ng kwento, habang nakahiga na si Liza at si Jerome, narinig nila ang tila huni ng tuko sa malayo. Tumigil si Liza sa pagbabasa ng libro at mumiti. Minsan, hindi lahat ng kakaiba ay masama. Pero mas mabuting handa ka palagi. At sa pagpatay niya ng ilaw, nanatiling bukas ang bintana. Hindi bilang paanyaya, kundi bilang pagpapakita ng tapang, na kahit kailan, hindi na muling magpapaloko ang baryo nila. Sa wakas, natapos na ang dilim. Pero sa likod ng katahimikan, may pahiwatig pa ring nagmumulto sa hangin. Sapagkat sa mundong puno ng hiwaga, ang bawat kwento ay simula lamang ng panibago.